ay kilala bilang isang controversial na leader ng isang relihiyosong grupo, ang Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Sa kanyang karera bilang isang pastor, madalas niyang iniugnay ang sarili sa mga politiko, kabilang ang malapit niyang ugnayan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kilala si Quiboloy sa kanyang mga aral at programa sa telebisyon na umaabot sa iba't ibang bahagi ng mundo, ngunit nasangkot din siya sa iba't ibang issue. Isa sa mga pinaka-controversial na kasong hinarap ni Quiboloy ay ang mga alegasyon ng human trafficking, sexual abuse at money laundering na umabot sa antas ng international investigation. Noong 2021, inilagay siya sa wanted list ng Federal Bureau of Investigation, FBI sa Estados Unidos, kaugnay ng mga kasong ito. Bagamat itinanggi ni Quiboloy ang mga akusasyon, ang mga kasong ito ay nagdulot ng malaking dagok sa kanyang imahe bilang isang relihiyosong leader. Sa kabila ng mga kontrobersya, inihain ni Quiboloy ang kanyang Certificate of Candidacy. Ito ang gusto namin malaman sa inyo mga kababayan. Si Pastor Quiboloy, kung gusto niyo ba siyang tumakbo bilang senador? Kasi para sa amin po, nakita ko kasi namin kung gaano niya pinaandar ang KOJC, kung paano niya inorganize. Ito ang perfect example ng napakagaling na mambabatas. Nakita niyo yung mga kanilang mga rules and regulations sa loob ng KOJC, kung paano nila pinatupad yon, kung paano naging systematic. Alam nyo, sa Pilipinas kasi napakaraming religious leader. Pero iba yung may gift of administration. Yung iba kasi gift of preaching. Magaling mag-preach. Kaya lang kita nyo, yung church nila, hindi ko naman sa nilalait. Magaling nga sa preach, matalino nga, pero pagdating sa sistema, bagsak. Si Pastor Quiboloy, magaling na mag-preach, yung administration niya na the gift ay nagawa niya sa KOJC. Halimbawa, kaya nga 'di ba, kahit mismo yung presidente natin ngayon nabilib sa kanya nung dumalaw noong pa. Yes. At sinabing, bakit may ganito ka? Sabi lang ni Pastor, pag walang korupsyon, ganito itsura. O, tama yun. Kaya nga ngayon, kita niyo itsura ng KOJC. Mas marami pang, wala akong palalait sa iba, pero mas marami pa pong malalaking relihiyon dyan. Pero bakit hindi ganun ka-organisado? Kasi hindi gift nung kanilang leader yung administration. Mahirap po yan. When you say administration gift, kitang-kita ko kay Pastor yan. Kung paano sila organisado, kung paano na i-implement yung law. Madali kasing gumawa ng batas Madaling pero kung i-implement mo yung regulation mismo sa ibaba, napakahirap po niya. Nagawa ho ni Pastor yon. Meron pong resibo si Pastor. Para sa akin may resibo po siya na sa tingin ko, more than enough para po siya ma-qualify na maging senador. Ano sa tingin nyo? Coach Oli. Sa akin, tama dyan. Kasi si Banat Bay, sabi niya may resibo. At yan po dapat ang hinahanap natin sa mga tatakbo, lalo na sa Senado, Kasi national But anyway, kahit sa posisyon yan, kailangan may resibo. Huwag na po tayong boto doon sa mga trapo o mga datihang politiko na wala namang nagagawa. Lumalabas na lang pag-eleksyon. Sa madaling salita, walang resibo. Si Pastor Quiboloy, bagamat wala siyang resibo pa talaga, kung pag-uusapan ay politika sa posisyon. Pero involved na po siya sa politika. At alam natin, malapit siya kay PRRD. At ang ganda ng nagawa niya, yung sistema sa KOJC, ultimo mga bulaklak dyan, naka-atensyon. Talagang parang sila nakapila. Ganun, katindi dyan. Pwede kang kumain, totoo yan. Bago dumating yung mga dyan, bako saan na naman ako mapunta. Pwede kang kumain dyan sa banyo. Ganun po kalinis etong si Pastor Quiboloy. Kaya sabi ko, kailangan natin yung mga bagong papasok sa politika pero may background na. Just like Pastor Quiboloy, Attorney Jimmy Bondoc, yung mga ganyan. Yung talagang alam natin, yung karakter, solido. At may napatunayan na. Ang dami na pong napatunayan ni Pastor Quiboloy. Tumutulong siya kahit hindi siya politiko. Isipin mo, kung dati na siyang maraming natutulungan,
mas marami pa siyang matutulungan ngayon kung sakali siya ay maupong senador. At lalo na, yan ang sinasabi ko isa pa, kulang po tayo Kulang tayo sa numero. So, mas lalong kailangan si Pastor Kibuloy dyan. Actually, to the point na ang ginamit kong term dyan, obligado na si Pastor Kibuloy. Yung need mas mas Oo, lalong lumalim. lumalim dahil nawala ang PRD at ang Duterte. Yan ang unang pumasok sa isip ko nung nakita ko, ano ba yan? Wala Pero na, bago totoo. natin ipasa kay Master Judea, sa mga nanonood, kung kayo ang tatanungin, gusto nyo bang kumandidato si Pastor Apollo Kibuloy? Pakilagay po sa comment section kung gusto nyong tumakbo at bakit para mabasa natin. Master Judea, Ayun, kung ano naman ang iyong ang iyong opinion kung sa tingin mo dapat bang tumakbo si Pastor Apollo Kibuloy? Okay. So, thank you, Boss Dada, no? At kagabi napag-usapan natin ito, no? At sa channel ko, ang advocacy natin, yung pagtuturo at pagpili kung sino ang iboboto. Tama yung sinasabi ni Boss Banat Bay. May resibo dapat, no? May resibo. At itong si Pastor Apollo C. Kibuloy, although I haven't met him personally, pero nakikita natin sa kanyang mga miyembro, sa kanyang mga manggagawa, kung gaano sila ka-well-mannered, well-organized, at kung gaano sila kababait ng mga tao, no? Oo. At hindi yun mangyayari kung hindi ganon ang ugali ng kanilang leader. So, alam nyo, ito yung ito yung best timing. Kasi ngayon, may mga ibinabatong aligasyon kay Pastor Apollo C. Kibuloy na hindi na natin pag-uusapan kasi nasa korte na po yun. Korte na po ang bahalang humusga doon. Pero kami kasi, kilala po namin mismo ang mga taga-KOJC. Kung si Pastor Apollo C. Kibuloy ay tatakbo bilang senador, mas maganda kasi mas makikilala siya ng mga taong nanghuhusga sa kanya. Para matapos na po yung mga haka-haka na ganito, na ganyan, dapat, best timing para mailapit ni Pastor Apollo Kibuloy ang kanyang sarili, hindi lang sa mga miyembro, kundi sa lahat ng mga Pilipino. Para mabura sa isipan ng mga tao na bumabati ko sa kanya, yung maling pagkakakilala nila kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Kung mayroon mang nakakakilala siguro na tagalabas, kami yon kasi kami yung pabalik-balik sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. At hindi kami sumusuporta kay Pastor Apollo Kibuloy at sa KOJC dahil siya ay kaalyado ni PRRD. Sumusuporta kami kay Pastor Apollo Kibuloy at KOJC dahil sa hangarin po nila. Ano yung hangarin? Nation building at sugpuin ang insurgency. Alam nyo ba na si Pastor Apollo Kibuloy together with KOJC ay gumastos ng bilyon-bilyon para sugpuin ang insurgency? So now, sino po na tao na hindi kabilang sa politika ang nakagawa nun? Walang iba kundi si Pastor Apollo C. Kibuloy. I think, mga kababayan, kailangan natin ng katulad ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa national politics. Although, kung ayaw man ni Pastor Apollo C. Kibuloy, kung ito yung clamor ng sambayan ng Pilipino, walang magagawa. Sino ba naman si Pastor Apollo C. Kibuloy para tumanggi sa panawagan ng taong bayan? Kilala natin, magkaibigan si PRRD at si Pastor Apollo Kibuloy. Halos nakikita ko nga sa kanilang dalawa, parang meron silang common denominator. Si Pastor Apollo C. Kibuloy ay magaling humawak ng kanyang mga miyembro, si PRRD, humawak ng buong Pilipinas. Kaya sinabi ko kanina, dapat ang bobotohin natin yung may resibo, yung may nagawa, hindi man sa politika, pero ito si Pastor Apollo C. Kibuloy. Tingnan nyo, well-organized, well-mannered, lahat ng kanyang mga nasasakupan. At napuntahan namin lahat ng kanilang mga pag-aari, lahat ng kanilang compound, well-organized. At tama yung sinabi ni Coach Oli kanina, no? Kahit yung pagtatanim nila, may konseptong sinusunod. Kaya pag napunta ka doon, talagang mapapawaw ka, akala mo nasa ibang dimension ka. Dahil kakaiba talaga. So now, mga kababayan, kayo na po ang humusga. Di ba gusto natin
na umunlad ang Pilipinas at umunlad ang ating pamumuhay, papaano uunlad ang Pilipinas, papaano uunlad ang ating buhay kung boto tayo ng boto ng mga magnanakaw. 'Di ba? So, piliin po natin yung may resibo. Paulit-ulit po natin sinasabi yan. Yung may kakayahan na tumulong sa sambayan ng Pilipino at kakayahang makatulong sa bayan. Hindi yung bayan ang tutulong sa kanila. Yun lang po, mga kapatid. Ako naman, simulan natin sa kanilang simbahan. Nakita natin kung anong klaseng mga miyembro meron itong Kingdom of Jesus Christ. Ang mga miyembro kasi sumasalamin yan eh. Doon sa kung sino yung leader nila. So kung ano yung nakikita mo sa mga miyembro, yun din yung nakikita mo sa mga leaders. Yeah. Kaya nga sinasabi ko nung panahon ni PRRD, ang bansang Pilipinas noon, kilalang kilala. Kahit nasaan ka sa buong mundo, basta nalaman nila na Pilipino ka, ang laging sinasabi ng mga ibang lahi sa atin is, gusto ko yung leader ninyo. Gusto ko yung presidente ninyo. Kasi matapang. Marami pang mga bansa na gustong hiramin pa si PRRD noon. Correct. At lagi nating sinasabi, yung trust rating. Si PRRD yung nakakuha ng pinakamataaas na trust and approval rating sa lahat ng mga leaders sa buong mundo, of all time. Hindi yan sa Pilipinas lang, Hindi lang sa buong Pilipinas, mundo. yes, of all time. So, at 80+, 85%, doon mo makikita, at dahil doon sa magaling na leader, nagkakaroon ng magandang pagkakakilanlan yung bansa. So, ganun din dito sa Kingdom of Jesus Christ. Dahil nakikita mo yung mga miyembro na mga obedient, nakikita mo na magalang sila, nakikita mo na disiplinado sila, alam mo na yung nagturo sa kanila, ganun din. At 39 years, napakadami na nilang na-achieve, na-accomplish. We've been in Davao for the past yung 16 days na kinubkub sila ng mga kapulisan. Nakita natin lalo doon, mas lalong pinagtibay nung experience natin doon, yung kung anong klaseng leader si Pastor Apollo Quiboloy. Dahil yung mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, makikita mo na talagang sumunod sila sa kung ano yung itinuro sa kanila. Noong mga panahon na inaabuso yung karapatang pangtao, wala silang ibang ginawa kundi bantayan yung kanilang property para maprotektahan. Sanktuaryo ba? Yes, at talaga naman na sila ay makikita mo na nakikinig talaga sila doon sa mga leaders nila. Yung ibang mga taga-ibang bansa pa nga, umuwi pa dito sa Pilipinas para lang magbantay doon sa kanilang pinangangalagaang birthright, yung kanilang central compound. At nakita natin kung gaano kalinis, kaya ang sama-sama ng loob nila nung nakikita nila na nagdudura doon, umiihi doon, nakikita nila na halos nagbara na lahat ng mga inassign sa kanila ng mga comfort rooms, ay talagang halos madurog ang puso ng mga taga ron dahil grabe ang ginawa nila para mapaganda yung kanilang lugar And again, lahat yun nagre-reflect sa kung anong klaseng leader meron sila. Si Pastor Apollo Quiboloy, alam mo na may pagmamahal sa bayan. Katulad ng sinabi mo, kahit wala naman siyang benepisyo, tumulong siya, gumastos siya ng bilyon para labanan at tumulong sa gobyerno para labanan ng insurhensya at nagtagumpay ang administrasyon ni Duterte kasama ng NTF-ELCAC para mapasuko yung mga rebelde natin sa bundok. At syempre, yung programa ng SMNI na tumulong para ma-expose yung pangre-recruit ng mga sa mga estudyante para maging terorista. Yun yung isa sa mga talagang naitulong niya. Meron siyang pagmamahal sa kabataan. Meron siyang Children's Joy Foundation na naging naapektuhan nitong current na situation nila ng pag-freeze ng kanilang assets. Meron siyang pagmamahal sa mga miyembro niya na hindi matatawaran. Correct. Kasi kung matatandaan natin, noong last day ng KOJ siege, Yon, kwento mo yun. matindi yun. Yung last day na yun. Libo-libong mga pulis na mga dibaril ang nandoon at ready nang umatake. Pero dahil ayaw ni Pastor nang may masaktan dahil sa kanya,
Lumabas siya. sumuko siya sa mga militar. ISAF. Oo, talagang yun yung nakita ko na mayroon talaga siyang pagmamahal sa mga miyembro niya. At kung sakaling siya ay palagay ko magiging isang senador, I am sure he will do the same. Kasi ginawa niya yan, Boss Dada, doon sa komunidad niya, no? So, hindi pa yon buong Pilipinas. Komunidad pala niya, what more pa kung Alam mo, buong pinaka, Pilipinas ano, ang pinag-uusapan. Ang makikita kong experience ni Pastor Apollo Kibuloy na magde-define sa kanya at masasabi natin na yun yung magiging isa sa mga driver para siya maging mabuting manglilingkod sa taong bayan. Yung naging biktima ka nung gobyerno na tinulungan mo. Yan. Yun yung palagay kong magiging isa sa talagang magbibigay ng drive sa kanya. Correct. Para itama yung mga mali, mga kamalian. Kasi masakit yun. Masakit yun, no? Tinulungan mo, tapos iniipit ka. Parang kung ikaw mahina-hina loob mo, bibigay ka dun sa ganong sitwasyon. Tawag doon? Traidor. Traidor, manggagamit, walang Relax. utang na loob. Relax. Ito nga, alam mo, isa pang napakadaming magagandang katangian ni Pastor Kibuloy. Isa sa pinakamagandang katangian niya na sabi ko nga, this is the person na dapat iangat. Kasi parehong-pareho talaga ako yung kung paano ka-humble ang mga Duterte. Dito nakita natin kay Pastor Kibuloy. Remember, kung sino ang isa sa pinakamalaking naitulong sa pangangampanya ni Pangulong Duterte. Walang iba kung hindi si Pastor Kibuloy. Pero nakakita po ba kayo nung 6 na taon na humingi siya ng posisyon, pabor or anything? Wala. Kung ang meron man siyang nakuha lang, ay yung nai-interview lang niya si Pangulong Duterte. Pero that's it. Wala nang iba. Hindi po siya humingi ng pabor, hindi po siya humingi ng pwesto. Ito yung taong hindi naghahangad ng pwesto para tumulong. Kaya minsan, tamaan na yung kasi di tatamaan. Nabibwisit ako doon sa mga Pilipino na kakandidato sasabihin gustong tumulong. Gunggong ba kayo? Pwede tumulong ng walang pwesto Correct. Bakit kailangan ninyo mapwesto para tumulong? Saan nakasulat yan? Wala naman sa kasulatan niya na kailangan mong maging ganito para makatulong ka. Ang daming halimbawa dyan na mga taong nakatulong nang wala sa posisyon. Di ba? Yung mismong si Pastor, ang buong KOJC, ang daming natulungan yan nang wala sa posisyon. Ang daming kaya nga umunlad yung mga buhay ng mga kababayan natin sa Davao. Tinulungan ng KOJC at ni Pastor. Hindi naman sila nasa posisyon nun. So, kalokohan po para sa akin. Pasensya na po doon sa mga laging bukang bibig, gusto kong tumulong, kaya ako kumandidato. Pambira kayo. Hindi naman sana kaya lang kalokohan yun. Kung gusto nyong, maaring iba, maggawa kayo ng ibang dahilan. Huwag yung para tumulong. Kasi pwede kayong tumulong ng hindi. Nasa posisyon. Tugtungan ko lang din yung sinabi ni Boss Bayan. So, umpisahan po natin sa ating mga sarili. Talinuan natin yung pagpili ng kandidato. Huwag tayo magpapabulag sa kung ano man yung iaabot nila sa'yo. Bayad para iboto mo sila. Huwag po natin kakalimutan. Yung binibigay nila sa inyo, hindi naman galing sa sariling bulsa po nila yan. Isipin po natin kung sino, or piliin natin kung sino ang makapagbibigay ng magandang serbisyo sa'yo at sa bayan mo. Hindi yung nasisilaw sa pera ng gobyerno. Kasi sa panahon ngayon, marami pong ganyan. So ito, etong si Pastor Apollo Kibuloy, wala pa man yan sa politika, marami nang natulungan. Biruin mo, ikaw magpagawa ka ng kalsada sa isang komunidad na hindi mo kaano-ano. Diba? Doon sa Davao, nakita natin yung kalsada na yun, napakaganda, papunta doon sa bundok. At pinagawa yun ni Pastor Apollo Kibuloy nang walang kapalit. Dahil Kailangan, gusto niyang makatulong. Consoli. Kailangan may natulungan muna. Kasi kung gusto mong tumulong, wala ka namang natulungan dati. Yun. Pero meron pa nga isa sabi niya, gusto niyang tumakbo, tapos ang kanyang plataforma ay di umano ay mamigay ng only rice. Ano ba yun? Napakasuplado mo sa mga pumupunta at nagpapapicture dyan. Ngayon, tatakbo-takbo ka. Bigla kang babait Asikasuhin mo muna yung mga nagpapapicture dyan. Pero alam nyo kung sinong gusto ko makita bukas sa Manila Hotel? Sino yan?
si Atty. Torion. Yun. Pag nakita ko si Atty. Torion doon, baka siya ang magpa-file o ipagpa-file niya si Pastor Kibuloy. Yawn. Nag-file na ba yun si EE? Nag-file na? No, Si Congress. Oo, nag-file na. Alam nyo, ang gusto niyang palabasin doon yung yung gano'n gusto niyang gayahin eh. Pero hindi sa kanya bagay. Ano mo bas? Pero ang dami nagko-comment sa akin, ha? We cannot blame the people. Na, kasi sasabi nila sintu-sintu, parang sintu. Hindi, sabi ko hindi sintu-sintu. Ano lang naman, nag-try lang naman siyang nag-try lang siyang millennial. Millennial, di ba? Masa. Pero Hippie. hindi nga lang siya, hindi nga lang siya, alam mo na, hindi nga lang bagay. Yeah. May binabagayan kasi. May binigyan mo. Ang pangit nun, ang gusto niyang palabasin yun. Pero eto, napakadaming kung alam nyo kung ano tayo, kung tayo ay kung tayo ay magkokomento, magkukwento tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy, alam ninyo hindi matatapos tong isang buong araw sa dami ng mga kwentong narinig natin mismo galing sa mga taga KOJC. Kaya sa ibang araw sigurado at saka sa mga vlogs namin, mas lalo pa naming i-explain sa inyo bakit kailangan ng bayan yung leadership na meron si Pastor Apollo Kibuloy. Dito nga sa comment section, nako po, umaapaw ang talagang yes, lahat sila yes kay Pastor Apollo Kibuloy na Nakikita tumakbo. natin. May isang araw pa naman, malay naman natin, ma-convince natin, hindi ba si Pastor Apollo? Bisaya in Berlin, Nisyosa, Elsie Tamada, Fe Baguio, big yes to Pastor Kibuloy, si Just Marilyn, yes na yes. Ayan, talagang napakarami. Umaapaw Alam mo, dito sa Boss comment Dadan, section. natanong ko si Pastor Kibuloy niyan eh. Kasi nung the last time na nagpunta tayo doon na na-meet natin siya, wala pa siyang warrant noon. Yun yung huling inikot niya tayo sa compound eh. Sinamahan niya tayong ikot, magtik na nga tayo magkandalate-late sa airport kasi kasama siya doon. Last minute, nagano siya na, oy, samahan ko kayo, ikot tayo. Pinakita niya yung sistema, lahat doon, mga videos, lahat. Tapos, nung hinatid niya na tayo sa van para pumunta tayo pabalik punta sa airport, pabalik na Manila, tinanong ko siya dyan, Pastor Kibuloy, suportahan ka namin pagtatakbo kang senador. Sana tumakbo ka. Tinanong ko na siya that early. Ang sagot niya, smile. Wala. Basta, yun lang, palaisipan hanggang ngayon. Ano kaya ibig sabihin ng smile? May nabasa akong comment Sabi ni PRD, nung nakaraang press con niya, wag na siyang tumakbo. Yan ang sabi ni PRD. Pero nung unang punta namin sa Kingdom of Jesus Christ, alam natin yung tayong tatlo kasi si Master Judea wala pa nun Nung unang punta natin sa KOJC, nung kinausap natin, silang dalawa, hindi ba parang ang gusto pa nga ni PRD na kung siya daw papipiliin ng presidente, gusto niya si Pastor Apollo Kibuloy yung maging presidente. Kinuwento nga ni Pastor Apollo Kibuloy, kasi si Pastor ayaw niya, syempre. Pero sabi ni PRD, with what happened, yung ginawa niya sa KOJC, kung kaya niyang gawin, nandito rin sa Pilipinas yun parehas na hangin, parehas na pagkain lang kinakain, pero bakit may ganong kaunlad na isang lugar sa Pilipinas, samantalang yung Pilipinas mismo, mahirap. Ang ganda ng kwento sa atin ni Pastor Apollo Kibuloy nun, kung ano ang gusto niyang gawin sa Pilipinas, baka naalala mo pa yun. Oo. Pero alam mo, gusto ko lang emphasize yung sinabi ni Coach Oli. Tama yung sinabi niya dun sa kung hindi ka pa tumulong, paano mo masasabing gusto mong tumulong pag kaya ka tumatakbo? Kasi nga, yan nga yung meron si Pastor na talagang makikita mo prutas niya yung tumulong. 'Di ba? Kaya nga maganda yung sinabi ni PRRD nung time na yon, na kung papaano niya nagawa sa Pilipinas na amidst na sabi same hangin, same lupa, same batas, and yet napaganda yung KOJC, yung quote unquote community nila. How niya nagawa yun? Pwede niyang gawin yun sa Pilipinas. Kaya nga nung time na yun nagbibiroan na dapat takbo na lang presidente. Pero ngayon maganda muna itong senador. Para sa akin, maganda ho talaga na tumakbo po si Pastor Kibuloy ng senador. Para, wala ho ito sa relihiyon, Kaya nga alam mo, isang maganda dito kay Pastor, hindi ho siya, masasabi nating pagdating sa relihiyon, yung, pushy. Muslim ka ba? O ganito ka? Kasi sa totoo lang, ang dami sa mga
Nag-aaral actually dyan. Oo, nag-aaral dyan, mga Muslim, mga talagang tinutulungan niya. At walang ano dyan ha, walang, Kingdom citizen ka ba? Sabihin, taga KOJC ka ba? Ikaw lang tutulungan namin. Walang ganun. Wala, as in, tanggap niya ang lahat pagdating ho sa kahit anong reliyon. Kaya nga ako naniniwala na pasok ho talaga si pastor to accommodate yung pagtulong sa lahat. Dahil ginawa niya na ho. Nagawa niya na ngayon para mas malaki pa ang magawa niya para sa Senado kasi kailangan talaga ng batas at magaling mo sila dito. Mas marami pa nga siyang nagawang sa totoo lang batas na inimplement sa community nila kaya umunlad. Sana magawa niya yun sa national level. Di ba? Sabi nga ang Kingdom of Jesus Christ is a first world country in a third world country. Correct. Nung tayo papunta sa Glory Mountain, natanong ko yun. Kasi ang ganda ng kalsada, Banat Bay. Ang ganda. Talagang alam mo na yung gumawa, hindi, may alam. Na talagang yung gumawa ng mga kalsada, Pinag-aralan talagang yun ang trabaho nila. Gumagawa talaga sila ng kalsada. Mantakin mo, tinanong ko kung sinong construction company yung tinatap nila para gawin itong mga kalsada nila. Alam mo, sagot sa akin, sila-sila din. Sila-sila lang. Sila-sila ang gumawa. Meron silang mga sariling may mga kanya-kanya Expertise. silang departamento doon sa kanilang tinatawag na bansang kaharian. Ayan, yung mga kalsada na yan. Nakikita nyo, mas maganda pa yung kalsada nila kaysa dito sa kalsada Alam mo, natin sa parang EDSA. kang wala kang wala ka sa Pilipinas. Parang nasa Canada. Hindi, Japan, ganyan Man-made din. yan. Japan, oo. Man-made yung nakikita nyo na yan. Yung kalsada na yan, sila ang gumawa niyan. Pati puno na yan, tinanim nila yan. Baka naman. Kasi, Tandaan ninyo itong lugar na to, sagingan daw to. As in, maputik ito. Pero tingnan mo kung paano niya tinransform yan. yan lang ang hindi natin natulugan pa, no? Hindi pa. Oo, di ba? Yung iba, natulugan na natin. Oo, Sana, pero sana. walang Sa susunod. internet dyan, Coach Oli. Baka bumula ang Mga bibig bibig ni natin. Banat Bay dyan pag walang internet. Overnight Actually, lang naman. diyan pag pumasok ka, di ba, may bakod. May bakod. Sa labas, ang pangit ng kalsada. Pagpasok mo sa bakod yan, mamamangha ka, nasa ibang bansa ba ako? Kasi ibang iba Pangit na kalsada. Pagpasok mo ng gate, napakaganda. Ganyan nabubungad sa'yo. Hindi, anong istorya nitong tamayong itong foothills ng Mount Apo na to? Dating dating ang mga Sagingan, naninirahan dyan, talagang mga native. Ang dami din daw mga NPA dyan. Mga noon. rebelde. Pero alam mo ginawa ni Pastor dyan, dahil nga yung lugar na yan, hanggang elementary lang inaabot ng mga tao. Kasi nga, ang layo ng bababain nila para makapag-aral sila ng high school. Ang ginawa ni Pastor, nagpatayo siya ng eskwelahan dyan, high school. Correct. Para hindi na sila bababa, para lang mag-aral. Diyan mismo, makapag-aral na sila. Nakapatayo siya ng eskwelahan. So, ganun klaseng tao si Pastor Apollo Kibuloy. Tsaka Hindi ito. lang niya tinulungan yung mga members, katulad sinasabi ni Banat Bay, Pati yung community. komunidad na Oo. nakatira doon sa... At saka pinasimento niya yun para may access. Yan. Actually, with the help din naman ng previous governments, naipasimento yung mga lugar na yan. At naabot yung the Jose Kibuloy Senior Alam National niyo ba High kung School. bakit importante yung pagiging hindi ka nagdi-discriminate? Kasi ganyan si PRRD. Si PRRD, kahit kalaban sa politika, tinutulungan yung lungsod. Di ba? Tingnan nyo nga yung Bicol na paganda yung airport, nandun ang kalaban niya. Ganyan din ang style ni Pastor Kibuloy. Kahit hindi niya kapananampalataya, tinutulungan din niya. Kaya doon makikita mo yung yung pattern na itong tao na ito, hindi ito yung hindi membro ka namin, ikaw lang ang tutulungan namin. Hindi ganoon. Walang ganoon sa kanila. Kaya nga kami, kita nyo sa sama ng mga ugali nila Pero tinanggap pa rin sila ng Kami lang, KOJC. Okay lang. Kami lang. Oo. At saka alam mo, bukod sa pagtulong, yung naisip pa yan ni Pastor Kibuloy. Kasi pwede kang tumulong Ayuda rito, ayuda dito, 1 kilong bigas dito, 1 sardinas dito. Pagtulong yan Pero yung maisip mo, maggagawa ka ng daan, gagawa ka ng eskwela dito, di ba? Tutulong ka sa mga hindi mo kasimbahan. Yung naisip mo pa yan, yung dadaling ka sa ibang lugar, ipapasyal ka. Yung KOJC, minsan ginawa mo parang Disneyland para mag-enjoy yung mga bata na hindi naman nila members. Naisip mo pa yan.
Correct. Yun ang kailangan natin sa... ano yun eh. Kasi ako naniniwala ako sa isang leader. May ano yan. Yung malayo ang tingin yan. May vision. Oo, may vision. At Oo. saka, may pagka-artistic yan. Kasi naalala natin nung in-interview si... Mga partner, bago nyo ituloy ang inyong usapan, may breaking news. Ano yun? Oh. Oo, just in, Cavite Governor John Vic Remulla is set to take his oath as the new DILG Secretary. Nako. So, Si Remulla? John Vic Remulla. Yung kaya nga, yung kapatid. Yung gobernador. Yung kapatid, tapos... Tapos DILG DOJ. Secretary. Ay, DOJ naman. Yung, DILG, yung kapatid. Yung kuya. So, Maganda yan. Sila na lang, no? Wala pa. Maganda yung ginagawa Congratulations. Congratulations. Hindi halata, no? Hindi halata. Again, ano ka lang. O sige, tuloy. Balik na lang tayo. Mas maganda yung pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin. Kaya mas kailangan natin si Pastor Kibuloy sa Senado kasi nakikita nyo na yung ambagan nila dyan ng mga posisyon. Paano tayo? Tayo kailangan natin posisyon para magkaroon ng check and balance. Yan. Kung puro sila dyan. Wala tayong magagawa doon. Di ba? Ang sinabi kanina ni Banat Bay na si PRRD, walang discrimination. Oo. Maganda yun. Walang Kasi pinili. naalala ko, sinabi ni PRRD, pero hindi verbatim Sinabi niya kay Lenny, bagamat katunggali niya si Lenny, matatapos ka ng bise. Di ba? Oo. Actually, no? Hindi ako makamove on dun sa Barat Bay. Dun sa DILG Secretary. Si Governor John Vic Remulla, di ako makamove on. Medyo nagwawala din yung yung comment section. Kasi tawan-tawa rin sila. Kasi, Pero wala tayong magawa, sobrang no? naman kasi yun. Magkapatid, kunin mo Diba? sa gabinete. My Parang, goodness. Tulfo, mga Remulla, sila na bago. Sila na lang. Ewan ko ba. Oh. But anyways, Huwag natin pag-usapan nag-withdraw na si Governor John Vic ng kanyang candidacy. So, sino kaya ang tatakbong gobernador sa baka yung Remulla na reporter. Ay, malamang sa alamang. Kasi hindi yung naman anak. bibitawan yan. Yung But anyway, Ha? Yung anak naman. Pwede. Hindi, tsaka basta balik tayo kay Pastor. nakakauba yan mga ganyang Hindi, usapan. kasi alam nyo, isang bagay, di ba, na meron to si Pastor, hindi lang yung title. Yan. Alam mo yun, sabi ko nga sa inyo, wala ho yan eh. Tandaan ninyo, mga kababayan, we're not supporting Pastor Kibuloy because of the faith o yung belief ng KOJC. It's not that. It's the fruit. That's why we're supporting Pastor Kibuloy, yung prutas. Kasi yung iba nga dyan, bishop pa nga ang pangalan eh. Ano prutas? Wala. Dila. Ganon, di ba? Ano prutas? Ang ganda. Hey. Oh, hindi, meron Rolex. Mercedes-Benz. Diba? At saka kung ano-anong magagandang... hindi kasi kino-compare nila eh. Nagagalit sila bakit si Bishop daw ginaganto natin. Kung magarbo man, si Pastor, tulad na may jet, may helicopter, may mga ginagamit yun for the ministry. Yes. Yan. Hindi yung relo, gagamitin mo for the ministry yung relo, pare-pareho lang naman ang oras dyan eh. Yan. Nagbago ba oras pag Rolex? Oy, wag Hindi. ka. Oh. Naka-G-Shock na siya ngayon. Ay, pinalita. Nahiya pa, no? Tsaka, hindi pera ng gobyerno yung ginagastos ng KOJC. Oo. Pera sarili ng pera. At ito, So, para mo sinasabing pera ng... Nako. hindi ko naman sinasabi. Pinabili ng Rolex? And ang sinasabi ko lang, yung fact. Pati yung Mercedes-Benz? yung sa KOJC, pera nila yun. Pero hindi ko alam kung saan galing yung pera nila. Yung pinabili Hindi, ng Rolex. Ang laki ng church nila. Oo, Nakita malaki mo na din. ba? Oo. Mas Ilang- madami pa yung estudyante eh. Ilang Naku po, members? ng eskwelahan namin eh. Nakita ko, ayaw pakita yung likod kasi 15 lang Wala. daw yung nanonood eh. 15. As in, Nakikinig. pagkat binilang mo, siguro mas Mas marami madami pa tayo dito. Mas marami pa tayo dito membro. The rest, yung choir. At saka yung mga amuyong niya sa stage. Walang yan. Saan kukuha ng tights yun? Hindi, eto saan kukuha ng tights yun? Sa ano? Sa kanila. Sa O ilan lang sila? barrel. Sabihin mo na 100 sila. Yung tights doon, walang pambili ng Rolex. Yan. Wala ko sinabi kung sino yun ha. Oo. Kaya napaka-importante, talinuhan natin ang pagpili. Kahit dyan sa inyo, sa lokal. Umpisahan natin sa barangay kagawad, kapitan. Piliin natin yung walang pinipili. Di ba? Katulad dito, si Pangulong Duterte, si Pastor Apollo Kibuloy, walang pinipili yan. Kung tutuusin, pwede nila sarilinin kung ano yung meron sila. Tama. Di ba? Pero, isinishare nila sa ibang tao na kahit Yes. hindi miyembro ng kanilang kongregasyon. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, ganun kung dapat. ano, Oo. kung itong KOJC,
isara yung kanilang gate, which is dati naman daw, ano yun, dati Oo. naman daw gano'n na excluded or secluded sila from yung totoong nangyayari sa labas. Magarbo ang kanilang Pamumuhay. pamumuhay kumpara sa mga nasa labas. Kaya nga si Pastor Apollo Kibuloy, nung nakita niya, nakakahiya naman na tayo, ang sarap-sarap ng buhay Buhay natin, natin. May- ang ganda ng ating compound, tapos paglabas mo, katabi mo lang yung airport, bulok. Correct. Andali, Kaya- breaking news, oh. Oo, breaking news. Phone patch si Pastor Kibuloy. Oy, talaga, ito na. Ay, wala. Pala. Bawal pala. Pangarap lang. Pangarap lang. Naalala mo? Pastor, Ano baka ba na yun? pwede ma-interview ka. Kung sino man po yung nandyan. Bawal eh. Bawal ba? Bawal eh, oh, bawal. Bawal Sige, basta praning na naman yung mag-cellphone. nandoon sa loob. Ba, Oo nga, hindi. Kaya nga si Pastor, di ba, nagsusulat lang siya para nga bumalik tayo sa dati dahil nakaraan, nagbigay siya Oo ng nga, sulat sa atin, pen pal. nagsulat tayo, di ba? Pen So, pal. sinagot Ganun natin na yung kanyang sulat kasi ganun na yung mode ng communication. Bawal siya sa cellphone. Cellphone, oo. At saka, ilan lang yung pwedeng dumalaw sa kanya. Correct. Padala-dalawa lang yata yung pwedeng dumalaw eh. So, talagang, kaya sana makarating to, Magbibigyan kasi ng karapatan ng mga niya pag nasa loob siya. Ay, tandaan mo, si Trillanes nanalo yun kahit nakakulong. Si Dilima, nakapangampanya, di ba? Kahit nasa loob. Hindi, si Trillanes yung nanalo. Si Nanalo Dilima mismo. natalo eh. Pero Talo, oo. maraming nabudol doon kay Trillanes eh. Well, dito Budol, naman kay Pastor budol. Kibuloy, maraming naniniwala. Oo. Hindi naman nanalo si Trillanes ngayon kahit Hindi na na, barangay noon. captain daw eh. Noon pwede. Oh, pero yun nga, ano lang kung sabi nga ni Coach Oli, jurisprudence. Hindi kung ano lang, kung kung jurisprudence lang. Panama ka Oh, na may naman. panama ka na naman ha. Hindi kung ano lang, kung precedence. Imprudence ba yun? F ba yun o P? Precedence. Ah, okay. Yung Hindi, may tanong may ako. precedence. So, si Trillanes nanalo. Oo, ng kahit nakakulong. So, at saka si Pastor naman, malay mo naman, sooner or later, makalabas siya ka before yung campaign period. Before Correct. the election, malay mo, makalabas. Hindi Correct, naman convicted diba? yan. Oo. Nasa korte pa naman yung kaso. So, malay mo naman, sa edad niya, hindi mo masasabi, maging mabait ang korte at payagan siya mag-bail, di ba? Kasi, syempre, may mga ano yan eh. Oo. May mga hearing yan tungkol dyan. Malay natin, di ba? Baka mapagbigyan. Kasi sayang yung yung Clamor. qualification, yung kalidad ni Yes. Pastor Apollo Kibuloy sa Oo. pagtatrabaho. Yun di ba? talaga yun eh, sayang. Sayang yung kalidad. Kasi alam mo yung balikan natin yung tamayong. Magulo pala talaga dyan. Maraming NPA, maraming rebelde. Alam mo nyo ba yung ginawa ni Pastor? Kinausap niya yung dato. Kasi yung dato pala na yon, binibrainwash pala ng mga rebelde. Ang kwento sa atin, ng mga taga doon, no? Binibrainwash ng mga rebelde na, yan, huwag kayong maniniwala dyan kay Pastor Apollo Kibuloy dahil kukunin na lahat ng lupa ninyo. Pero hindi po ganoon ang nangyari. Ang adikain yung vision ni Pastor Apollo Kibuloy, kundi para matulungan yung mga katutubo at para rin makawala sila sa insurgency, yung pagkubkob ng mga rebelde. Kaya nga naiyak ako dun sa sa istorya ng mga katutubo na yan eh. Oo. Nung niyakap ni Pastor yung si Dato. Ano pangalan ng Dato na yon? Kasi ang sabi daw niya kay Pastor, akala namin, niloloko mo kami, Pastor. Yung pala, ikaw pala yung may puso para tulungan, para Namigay natutulungan ng mo kami. lupa si Pastor. Namimigay ng lupa si Pastor at Pero yung may isang senador na kumukuha ng lupa, kumakandidato ngayon. kilala kumukuha mo? naman siya ng lupa. Kilala ko yun, pero pwede ba natin sabihin dito? Sino yun? Yung mga Bawal. Yung mga palayan, ginagawa subdivision? Wala akong sinabi. Sa ah. division namin yun eh. Pero may sumisigaw dun eh. Yun yung sinasabi ko. Kasi pwede kang tumulong eh. Kahit wala kang posisyon. Pero yung kay Pastor Kibuloy, naisip mo yun? Yung ganong klaseng tulong. Sino ba ang naiisip dadalaw niya yun bukas? Kaya isipin mo iyaan ay isang leadership quality. Yan. Yung nakakapag-isip ka ng klase, hindi yung simpleng ayuda rito, ayuda ron, ayuda country, gano'n. Band-aid solution yung ginagawa ng iba eh. Ito long term, long term. Tsaka, service excellence. Alam mo, malalaman mo yan doon sa filing. Panoorin niyo yung mga nagpa-file, tapos nagpe-press con. Tapos tatanungin ko ano yung plano nila, hindi nga makasagot ng diretso. Correct. Nag-iisip pa talaga. Sabi ko, ngayon ka pala mag-iisip? Nag-file Tama. ka na? Di ba? Ito walang biro si Pastor, Eh, hindi na kailangan mag-isip. Ipakita na lang niya sa inyo, ito. Ay, para pa lang nung para pa lang yung gobernador ng Bulacan yan. Nasabi niya, pangatlong term niya na as governor, gusto daw niya mag-isip ng paraan para malabanan yung baha. Pangatlong term niya na, ngayon pala siya nag-iisip. Merong isang nag-file, mabilis sumagot. Oo.
Yung magpapakain ng pare sa Kongreso. Hindi kasi, Rice. meron niyang isa dyan, tumatakbo ng, sabi niya, mapapag-aralan naman ng lahat ng bagay. Nako. Diyan ka pa mag-aaral. Oo. Pumasok ka ng kumandidato ka para mag-aral. Ano Yeah. to? Binayaran namin yung sahod mo para mag-aral. Correct. Bakit pa? Oo. Sa noon nang liligtas siya ng mga pusa at saka mga aso. Yun din yung nagsabi. Malaki nun. impact nun. Malaki impact nun. Pag-aaralan niya. Ito nga problema natin mga kababayan, Kasi karamihan, or hindi man lahat, karamihan sa mga kumakandidato, nag-aaral sila nung mag-aaral pa lang sila pag nailuklok na sila sa gobyerno. Which is hindi dapat. Dapat bago ka pumasok sa gobyerno, mag-aral ka muna. Pag-aralan mo muna kung ano yung ginagawa ng mga taong nasa Saka gobyerno. hindi lang pag-aralan na. Oo, isa puso. Hindi. Dapat may record ka na. Yan. Importante yun eh. Tatakbo ka, tas wala ka man lang record. Hindi mo pa na-apply. Kaya nga sa amin, kami po, hindi po kami membro kay OJC, pero bakit po namin sinasabing paulit-ulit si Pastor Kibuloy? Kasi may record. Nakita namin. May resibo, yes. May resibo. Ang ganda ng lugar na yun, pwedeng-pwede sa buong Pilipinas. Ganon din kasi kay Pangulong Duterte. Naalala nyo? May Davao. Tapos, ginawa natin siyang presidente kasi nga gusto natin mangyari yung sa Davao. Yun. Ganon din kay Pastor. Merong kay OJC, merong mga mga halimbawa ng nagawa niya. Ayan. At kaya natin gustong maging senador kasi may resibo na. Hindi yung tatakbo ka, pag-aaralan. Anyway, marami naman akong abogado, mag-aaral, ay pambihira. Sana eskwelahan ng pinasok mo. Nag-file ka sana ng pagiging estudyante. Mag-aaral Hindi ng pala, no? kandidato. Correct. Ato po sa akin simple lang naman, simple. Pag ang kandidato ay nangako, tingnan nyo muna, itong pangako niya ba, nagawa niya na dati? Yun. Kasi hindi yan pwedeng mangangako tapos hindi niya nagawa dati. Pag nangako yan ang hindi niya nagawa dati, sinungaling yung animal na yan. Correct. Ganun kasimple yun. So dapat nagawa mo Halimbawa, lalabanan ko adik. Lumabang ka ba sa adik o isa ka sa adik? Halimbawa lang po to Wala tayong Lalabanas pinagbibintangan. magbibenta. Oo, di ba? Ang galing. Mangangako ka ng ganun, tapos hindi mo naman nagawa dati. Yan, Magpa-practice ako Kaya pa rin. tuloy, may mga nagsabi pa dito, si Yorme, ganun din. Yan. Meron din siyang, Maynila na sa Oo, 3 taon. diba? naayos. Ibig sabihin, pwede. Kaya. May Oo. napatunayan. Nasa tao talaga. Nasa leader talaga. Sana nga magkaroon talaga tayo I mean, kami po, marami po kami nakikita na mga maaring tumulong, na nakatulong na ngayon, na kahit hindi masabi nating Duterte supporter, pero gusto namin, dahil nga may natulungan namin, nagawa na sa bayan. Yan. Yun ang importante dito, di ba?